Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. So, magandang araw and ayun, may alaga tayo sa baba na maingay and pagpasensyahan po natin dahil um, hindi natin hawak o hindi natin control yung pagtahol ng mga alaga nating aso. And ayun, mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang image of God. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay all people are equal in value and dignity. Bawat tao daw po, anuman yung lahi, yung kulay, yung kasarian, yung antas ng buhay, yung antas ng education, yung kung ano yung tinapos, sila po lahat ay nilikha po ayon sa image of our Lord God. Ibig sabihin po, lahat po ay may pantay-pantay na halaga o dignity. Hindi po base sa yaman, hindi base sa kulay, hindi base sa race, hindi base sa itsura o kakayahan. Yung tunay na halaga ng tao, kundi nakabase po sa katotohanang taglay na tayong mga tao ay wangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya walang taong mas mataas o mas mababa sa iba o sa kanyang kapwa sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay pantay-pantay, kaya iwasan na po natin yung superiority complex na mas magaling ako dyan, mas lamang ako dyan, pero dahil lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo mas mataas sa ating kapwa, hindi rin tayo mas mababa, kundi pantay lamang. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ay Pastor Russell Ocampo ay looking down on people is looking down on God. Kung tayo po ay nilikha ayon po sa image of our God, kapag minamalit po o hinuhusgahan po natin yung kapwa natin tao, which are also created in the image of our God, para na rin po nating minamaliit yung ating Panginoon Diyos na lumikha po sa kanila o sa ating mga kapwa. Ito po ay isang babala sa pagmamataas, yung pagdidiscriminate, yung panlalait sa kapwa natin tao. Dahil kahit ano po yung pinakamahirap o pinakawalang kapangyarihan ay may likas po na dignidad mula po sa ating Panginoon Diyos. Kung sino po, kaya po ayun, nasa Bible, kung sino ang binababa ay siyang tinataas, at kung sino naman ang nagmamataas, siya rin ang ibinababa. Kaya we must bear o magkaroon tayo ng humility for ourselves. Yung humility na pinakita ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao, yung humility na kahit nasa kanya lahat ng authority, ng kapangyarihan, mas pinili niya pa rin ipanganak sa isang below average na family na karpentero yung tatay. And di ba, imaginein mo na o Diyos ka, ipapanganak ka sa sabsaban, sa mga tahanan o tawag dito, silungan ng mga donkey. And as parang grabe yung humility na doon pa lamang ipinakita ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapag hindi po natin iginagalang yung iba o yung ating mga kapwa, parang sinasabi na rin nating walang halaga ang ating Panginoon Diyos na sumasalamin po sa kanilang mga pagkatao. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay living in God's image means living like Christ. Ang pagiging Christ-like po o larawan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang tungkol sa kung paano tayo nalikha o create, kundi tungkol din ito sa kung paano tayo dapat mamuhay. Kasi yung pagiging Christian, it is not just religion, it is not just the parang pinagsasabi mo na Christian ka. It is a lifestyle. Ito po ay pinapamuhay kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-isip, at kung paano tayo makipagkapwa sa ating mga kapwa tao sa pang-araw-araw. Kaya pinakita po ng ating Panginoon Kristo kung ano yung tunay na larawan ng Diyos sa kanyang pag-ibig.
sa kanyang humility o kababaan loob, sa kanyang pagpapatawad at sa paglilingkod na kanyang ginawa noong siya ay narito pa lamang sa lupa. Kaya ang ibig sabihin po ng mabuhay sa larawan ng ating Panginoon Diyos ay gayahin po natin ang ating Panginoong Kristo. Tayo po ay dapat na maging Christ-like, maging magpapagalinga, mapagpatawad, makatarungan, just, at mapagmahal syempre. Love is the greatest in three of the most important things, which is hope, faith, and love. At ang love ang pinaka-importante doon. Mahalin natin ang ating mga kapwa kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ito po ang layunin ng pagiging tao, maging tulad ng ating Panginoong Kristo sa ating pakikitungo sa ating Panginoong Diyos at sa ating mga kapwa. Lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.